Pero feeling ko kayo din ito guys, no? Parang kayo din yung magsasalba sa buhay nyo, mga kapiksi. And kapag nalampasan nyo itong mga problema na to and challenges na to, kabaligtaran naman yung susunod yung mararanasan, which is good luck, good fortune, at saka swerte. Pero ito guys, this is more on swerte sa pamilya, swerte sa pag-ibig. So syempre, kapag swerte ka sa pamilya, tulong-tulong kayo, di ba? Sama-sama, ganyan. Nalalampasan nyo talaga yung mga problema. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first half kapalaran ngayong October 1 to 15 guys, para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. In case hindi kayo makaresonate dito guys, try nyo panoorin yung monthly taroscope nyo for October, baka nandun yung energy nyo mga kapixie. So unahin natin tong deck na to guys. Ito yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay. So ito guys, medyo positive na medyo negative mga kapiksi. This is your energy guys, no? The thinking woman. Pero yung iba sa inyo, parang distorted yung energies nyo. Ibig sabihin ng distorted, parang hindi kayo masyado makapag-isip ng tama. May mga bagay na gumagambala sa inyo mga kapiksi. And itong mga bagay na gumagambala sa inyo, ito rin yung nagiging dahilan kung bakit mailap yung mga blessings, mailap yung mga biyaya, no, na pumapasok sa buhay nyo. Kasi definitely may mga blessings kapag ganito yung energy ng card. Pero dahil nakuha natin siya ng pagganito, ibig sabihin for some of you, parang nahaharang, no, nahaharang yung blessings, or may blocks kayo somewhere mga kapiksi. And ito yun, most of the time dahil yun sa inyong pagiging overthinkers o kaya naman negative thinkers mga kapiksi. Kasi yun lang naman talaga yun. Ibig sabihin, yung focus ng attention nyo is baliktad. Nandun siya sa negative side imbis na sa positive side mga kapiksi. So kapag kaganyan, syempre talagang maharang or hindi talaga makapasok yung blessing sa inyo. Kasi parang ano lang yan, on and off na switch mga kapiksi. Kung gusto nyong maliwanag, 'di ba? Pipindutin niyo yung on para bumukas yung ilaw, maliwanag yung kwarto. Pero pagka naka-off siya, syempre patay yung ilaw, madilim. So hindi niyo makikita talaga yung blessings, 'di ba? So ganun yung nangyayari sa inyo mga kapiksi. So kailangan yung kumalma mga kapiksi, mag-meditate kayo. Huwag nyong masyadong isipin yung mga negative na nangyayari sa buhay nyo, kasi the more na binubusan nyo siya ng atensyon, the more na fixated yung isip nyo sa mga bagay na nagpapastress sa inyo, lalong lalala yan mga kapiksi. Kaya nagkakaroon ng stress, ng worry, at saka ng depression for some. So ibaling nyo lang yung atensyon nyo sa ibang bagay, i-divert nyo yung attention nyo sa ibang bagay, and instead mag-focus kayo sa things to be grateful for. Okay? Kapag mas grateful kayo, mas nag-shift, no? Para nagkakaroon ng instant shift sa energy nyo from negative to positive mga kapiksi. Okay? And ito naman, pag-iingat ito guys, kasi merong mapanira or may mapanakit na energy or tao na nasa paligid nyo. Parang anytime pwede kayong tirahin or sakmalin, or parang ganun, parang baka may tao na may mga galit sa inyo, or may mga hinagpis, ganyan, and parang nag-aantay lang ito mga kapiksi ng pagkakataon para sirain kayo. So be very careful mga kapiksi, whether kakilala nyo or hindi nyo kakilala. Mag-ingat kayo sa mga pinagkakatiwalaan nyo, mag-ingat kayo sa mga pinapasok nyo, no, sa buhay nyo, para hindi kayo mapahamak. Alright? So comment down below Aquarius if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. So tingnan natin yung ganap sa inyo guys ngayong October 1 to 15. Shuffle ko to guys. Habang sinushuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi?
Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, good news, meron tayong promo ngayong October, magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte subliminal, so pampaswerte sa buhay, sa pera at saka sa love life, worth 1,500 yung freebie na yan kapag nag-avail kayo ng course guys, kaya mag-avail na kayo, sobrang ganda. And meron din tayong bagong course mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo guys. 20% discount naman yan until September 30, kaya i-avail nyo na guys, sobrang ganda. So, Aquarius guys, kayo ay represent ng Queen of Swords. Ito both negative and positive. More on positive ito guys, no? Kasi yung negative nakikita natin na may mga paghihirap kayo and challenges. Pero ito patapos na ito guys Parang ano to, buntot na lang ng bagyo. So, yung climax ng bagyo, yung mata ng bagyo, parang nakalipas na sa buhay nyo. You've been through your worst, mga kapiksi, and parang naranasan nyo na yung lahat ng problema na pwede nyo maranasan, and parang feeling nyo wala na kayong hindi kakayanin sa buhay nyo guys, no? And pagkatapos nito, mga kapiksi, feeling ko may magsasalba sa inyo mula sa pagkakalunod nyo sa kumunoy, meron magsasalba sa inyo pero feeling ko kayo din ito guys, no? Parang kayo din yung magsasalba sa buhay nyo, mga kapiksi. And kapag nalampasan nyo itong mga problema na to and challenges na to, kabaligtaran naman yung susunod yung mararanasan, which is good luck, good fortune, at saka swerte. Pero ito guys, this is more on swerte sa pamilya, swerte sa pag-ibig. So syempre kapag swerte ka sa pamilya, tulong-tulong kayo, di ba? Sama-sama, ganyan, nalalampasan nyo talaga yung mga problema. And sometimes nakakatulong din kayo or tulong-tulong kayo para hindi lang malampasan yung problema, kundi para umangat din yung inyong kabuhayan, di ba? So ganun yung nakikita natin sa inyong mga kapiksi. Yung mga pagsubok o yung mga challenges na pinagdaanan nyo, parang lalong nagkaroon kayo ng close family ties. Ibig sabihin, lalo kayo naging close sa isa't isa, and parang mas naintindihan nyo yung isa't isa, ganyan, and mas natutulungan nyo yung isa't isa, mga kapiksi. Okay, so swerte talaga kayo sa pamilya guys, swerte kayo sa pag-iibigan nyo sa isa't isa. So ito guys, imahin-mahin nyo na yan sa comment section. Mine, swerte sa pamilya, swerte sa pag-ibig. Yeah, and meron din dito ang angel number 1010 guys, so check nyo yung ibig sabihin yan. For some of you guys, kung feeling nyo na-stuck kayo, parang na-stuck or na-stagnant kayo sa buhay nyo, mga kapiksi, feeling ko yung reason kung ba't na-stuck kayo is parang hindi kayo makapag-decide ng gagawin nyo, no? So may mga times na parang nag-uurong-sulong kayo, or parang hindi pa masyadong buo yung loob nyo, yung decision nyo sa kung anong gusto nyo gawin sa buhay nyo. So kailangan tapangan nyo yung sarili nyo, mga kapiksi, buo yung loob, di ba? Buo yung loob nyo. Kung gusto nyo magnegosyo kayo. Kung gusto nyo magtinda kayo. Kung gusto nyo magtrabaho kayo, diba? Pero kailangan buo yung decision mo sa gagawin mo. Kung gusto mo mag-abroad, diba? Kahit ano. Basta dapat buo yung loob mo, mga kapiksi, pagka nag-decision kayo, guys. Okay? Yeah. So, parang yun yung isa sa mga blocks na nakikita natin, kasi di ba sabi ko nga sa inyo, yung iba parang you're overthinking, mga kapiksi. So pwedeng nakikinig ka kasi sa mga sabi-sabi ng mga parang madali kang ma-impluwensyahan. Parang pag sinabi sa'yo na, oh, naku, hindi mo yan kaya, naku, mahirap yan, naku, hindi mo yan magagawa. So parang yung iba sa inyo, mabilis kayong panghinaan ng loob, guys. So wag ganun, no? Believe in yourself, be confident. At the end of the day, ikaw pa rin yung makakatulong sa sarili mo. So, ito na guys, yung lumalabas na yung kanina sinabi natin na overthinking, ganyan, di ba? Ayan, so
Yeah. So, for some of you guys, pwedeng nagkakaroon ng problema yung iba sa pagdating sa love and relationship. Pwedeng ito yung nagiging sanhi ng mga overthinking nyo, mga kapiksi, baka dahil may problema kayo sa relationship, guys, no? So, may mga gabi na umiiyak kayo, may mga gabi na parang feeling nyo heartbroken kayo. And syempre, guys, minsan kasi kapag broken-hearted tayo sa relationship, 'di ba, nadadama yung trabaho, nadadamay yung lahat-lahat na ng pwedeng madamay. For some of you, pwedeng karmic din yung relationship nyo, kaya parang feeling nyo minamalas kayo sa relationship, o kaya naman ay puro away, mga kapiksi. So dito talaga very important yung pagkakaroon ng forgiveness, guys. Okay? So, para matapos yung karmic connection nyo ng person nyo, kailangan magkaroon ng forgiveness para magkaroon kayo ng emotional freedom and maputol yung karmic ties nyo dito sa person na to. And at the same time, gagaan din or giginhawa din kayo parehas. Hindi lang sa relationship nyo, kundi sa kabuhayan nyo kapag natuto kayong magpatawad. So, kausapin nyo yung mga person nyo, guys. And you have to settle things once and for all. Hindi lang para sa iyo, hindi lang para sa kanya, kundi para sa inyong dalawa. And para na rin maging harmonious yung buhay nyo, mga kapiksi. Kasi ito yung isa sa mga nagiging block, no? Sabi ko nga sa inyo, guys, may mga blessings, no? Pero yung iba sa inyo, pwedeng may mga blocks sa mga blessings, and more often than not, itong mga blocks na to, ito talaga yung mga negative emotions. Okay? So, yung mga negative emotions na yan, sanhi din yan ng mga sari-saring experience nyo, mga kapiksi. So, yung mga emotional pain nyo, galit, anger, hatred, resentment, grudges, lahat yan. Yung mga stress nyo, yung mga worry nyo, basta may mga negative emotions kayo, talagang damay-damay yan, mga kapiksi. So, you have to free yourself from those negative emotions hanggang magagawa nyong kausapin yung person nyo, magkaroon ng forgiveness and acceptance, gawin nyo, mga kapiksi. Para sa inyo, hindi para sa kanila, or hindi lang para sa kanila, kundi para sa inyo, mga kapiksi. Para makalaya kayo sa mga negative emotions. Okay? So, pwede kayong makinig, guys, ng ating Ho'oponopono and Self-Love Subliminal, or kahit ano dyan sa ating mga relationship subliminal, guys, para maging maayos yung relationship nyo. So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo. And ito, guys, itong swerte na to, ito yung swerte sa relationship dun sa pamilya, mga kapiksi, no? Yun yung sinasabi ko na swerte sa pamilya. So, i-mind yan, guys, sa comment section. Deserve nyo yan, mga kapiksi. And wag nyo kalimutan mag-like and comment, guys. Ito yung ating 2025 kapalaran, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. And ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.